Pagkatapos ng group dynamics, parang 90 kaming natira. Yun na, parang sinabi na next day na yun. Physical? Yung height, weight. Tapos yun, yung arms? Oo, yung arms, yung batok mo, leeg mo. Tsaka kamay. Kamay, yung siko mo. Talaga, siko? Oo, tinignan yung siko. Pero sa yung akin, siguro ganun lang. Okay. Ganun lang. Pinatanggal nila yung stockings para ma-check yung sa paa, sa legs. Tapos, talagang paulit-ulit talaga sila sa tattoo. Kung may tattoo, please declare. Oo, kasi kaysa naman yung magsimula kayo ng training tapos biglang maligwa kayo ng training dahil sa tattoo. Sa tattoo, yeah. May ginanawa ko batch, may tattoo siya sa batok. Pero kasi in process of laser na siya, so pinagbigyan. Nakita naman na nabubura na yun. Pero yun nga, kasi nga, may mga applicants kasi na natatakot. So, tinatago nila. Kaya mas okay na i-declare mo na lang. Wala namang problema. Kasi alamin nila yung sabi nila, dineclare mo ba ito nung open day? Kasi kung hindi, babalikan nila yung HR. Yeah. Yun na, nung final interview, one-on-one ulit. Tapos, ang mga tanong na is parang, kunyari, why Etihad? Tapos... Oo, talaga. Ba't sa akin situational? May situation din sa amin. Parang, 2 questions lang yung tinanong sa akin. 2 questions. Sa akin, ang dami. Sabi niya lang, since ex-crew ka, ang tanong sa akin nun for final interview, since ex-crew ka, paano mo i-handle yung irate irate guest na may gustong makuha na hindi pwede? Parang ganun. Na maapektuhan yung safety. Parang something like that. So, yun. Tapos, yung second question is, paano mo naman i-handle pag nagkaroon ng misunderstanding kayo ng kasamahan mo, ng katrabaho mo? Ganyan din akin. Sa akin naman, tinanong din na why Etihad. Talaga? Tapos, what's customer service for you? Okay. Kasi siguro nga marami silang time. Oo, correct. Sa amin kasi... Tsaka 15 na lang kami nung last day. Sa amin for your final interview, parang 55. Dami pa. Dami. Alam ko marami ding applicants na nagtatanong about English test Yung English test, after na yun ng kunyari, pasado na kayo sa final interview, mag-send na sila ng email for English test. Okay. Sa amin kasi kasama? hindi. Pagtapos pala ng group dynamics, bago mag-final interview, nag-English test kami. Doon mismo? Doon mismo sa hotel. May sinend lang silang link. Tapos, may mga nagbabantay. Parang naka-line kami. Tapos, bawat row may nakatayo na tinitignan kung anong ginagawa namin sa phone or ayan kami. Sa amin, hindi. Pagka-confirm na pasok na sa final, tsaka naka-receive ng English test. Tapos ngayon, so tinanong ko yung mga friend ko naman na online. So, yung isa, sabi niya, pagka-click nyo nung link, 3 or 2 questions na sasagutin nila in 60 seconds. Tapos, kung hindi ka satisfied sa sagot mo, pwede mo namang ulitin yung video. Tapos, may part din ng video na papatayuin. So, dapat, kung naka-formal kayo sa taas, siguraduhin nyo din naka-formal kayo sa baba. Kasi nga papatayuin kayo. May part doon na papatayuin para makita sa video. So, yun, doon pa lang sa video, dapat naka-ayos na kayo. Yung isip nyo talaga na FA na kayo ng Etihad. Ano dapat itsura ng FA ng Etihad? Oo. Sa sagot, alam nyo, hindi kailangan mahaba yung sagot. Kasi nakaka-bored yung pag mahaba masyado. Pati parang scripted? Scripted, tsaka hindi natural. Parang kahit ako kung recruiter ako, syempre, nakailang rinig na ako ng mga sagot na this is my dream. Ganyan. So, as a recruiter, dapat yung genuine yung sagot. Hindi kailangan mahaba, di ba? After nung video assessment, ang nangyari sa kanila is yun na, naka-receive sila ng email for another interview with a live person na yon. So, ang nangyari, hindi lang sila yung nandun sa, parang kunyari, Zoom meeting. Tapos may iba ding applicants na nandun sa Zoom meeting. Tapos, di ba sa Zoom, may parang pwede kang gumawa ng separate room. Tapos yun, tatawagin na isa-isa doon sa Zoom meeting. Yun na yung interview nila online. Kasama yung recruiter. Tapos after nun, pag napasa nyo na yun, English test, after nung English test, yun na, i-confirm nila kung pasok ka or hindi. Yung sa atin naman, ilang months ka naghintay bago mo makuha yung JO, mo? Ang tagal. So, November ako na-process. Okay. Nakuha ko mga January.
Diba? Medyo, yun nga, kailangan mo talaga ng mag-antay talaga. Antay. So, pag may work ka, huwag ka muna mag-resign. Kasi magsasabi naman sila. Oo, sasabihin din magsasabi sila sa'yo na huwag muna mag-resign. Pag nakuha mo na yung JO mo, tsaka ka mag-resign, pati sobrang considerate nila. Kung kailangan mo mag-render, magbibigay sila ng time sa'yo, hindi ka nila mamadaliin. Tatanungin ka din nila, gano'ng katagal ba yung kailangan mo para, para mag-render sa if may work ka. Correct. Yeah. Tapos nung akin nga ang initial na binigay na joining date is March 28. Kaya lang, sabi ko, baka po pwedeng mag-extend. Tapos, binago nila yung joining date ko, ginawa nilang April 3. Yun. Kaya nga, sobrang considerate nga nila. Hindi naman sila nagmamadali na Sa akin naman yun, parang almost 6 months din yung hinintay ko. Tagal. Tagal. Kasi nga, so kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya. So, may mga nagtatanong parang tumatanggap daw ba sila ng kunyari may breakout. May nakakalipad kaming gano'n. May breakouts, may braces. Pero ang braces nila dito, hindi yung silver, hindi metallic. Parang may dalawang klase ng braces. Yung isa, yung Invisalign. Tapos yung isa, yung para siyang bracket din, pero color white. Hindi mo nakikita ko nakalipad ako recently lang. Ganun. Pero syempre, i-approve pa rin yun nung style and image officer dito. Pwede rin na may salamin, di ba? Ayun, pwede rin may salamin. Basta kailangan mo lang depende rin sa... May number hindi yung sobrang taas. Sa girls, kailangan wala kayong scar and tattoo from... And hair! Mahigpit sila sa pag-hair ka. Wala dapat buhok. Sa training na yun, Tapos, so dapat wala kayong scars from dito hanggang sa dulo ng kamay nyo. Tsaka sa legs. Kasi di ba yung uniform ng Etihad is skirt. May pants din pero most of the time skirt. Skirt ang ginagamit. So dapat wala dito hanggang sa walang scar or tattoo. Tapos dapat sa batok din wala. Basta anywhere na expose yung balat. Sa guys naman, long sleeves kasi sila. So, hindi naman nagmamatter kung may tattoo sila dito. Importante nun, kailangan mo i-declare talaga na may tattoo ka. Kahit saan pa man yung parte ng katawan mo, kailangan i-declare mo. Kahit sa kasingit-singit. Kung masyadong mahaba yung nails. Though sa online naman, di naman siya kita. Pero kapag open day, pag dumating na yung time na open day na ulit, parang yung nails dapat hindi kahabaan kasi nga hindi siya malinis tignan. Ayun lang. So, anong message mo sa ating mga aspiring Filipinos na gustong pumasok sa Etihad? Ano ba? Cut mo tayo. Wait lang. Isip muna ako. Ano ba? Nakakatakot siya at first, pero... Sa company mo before, parang nagsisi ka ba na lumipat ka or hindi? Hindi. Happy ka naman? Yes, happy ako. Yes, happy naman. Dito walang Ako, ang masasabi ko is, as early as now, kunyari kung bago kayong applicant, ang dami ko kasi nakikita sa Facebook group na lagi nagtatanong na, pupunta po ba ako? Parang, may ganito po kasi ako, pupunta pa po ba ako? Naiintindihan ko naman, yung iba nagtatanong kasi manggagaling sila sa malayong lugar talaga. So, okay lang. Pero yung mga malalapit lang naman, tas nagdadalawang isip pa kayo, paano nyo malalaman kung hindi nyo susubukan? Yung mga nasa probinsya nga, nagre-risk talaga silang pumunta ng Manila para lang makapag-try. Suntok sa buwan yun, nag-try sila. Ikaw pa kayang nasa Manila na mismo, ayaw mo pang pumunta. Paano mo malalaman, di ba? Isa yun sa mga pinagsisisihan ko dati nung medyo mas bata-bata ako. Bata pa rin ako, pero nung mas bata ako, nag-start akong mag-apply 25 years old. Nakikita ko dito, may mga 21 years old dito na lumilipad. So, naisip ko, bakit hindi ko sinubukan nung 21 ako? Tapos naalala ko kasi nung 21 ako, iniisip ko, tsaka na ako mag-apply kapag wala na akong ganito, kapag wala na akong braces, kapag maganda na ako, ganyan. Hindi ko tinry nung 21 ako, which parang siguro hindi ko nalaman paano kung sinubukan ko that time kahit hindi pa ako gandang-ganda sa sarili ko na. Parang kung siguro kung tinry ko, natanggap kaya ako kagad, FA kaya ako kagad, napaaga kaya. Kaso nagda-doubt ako sa sarili ko doon. So, kung ano yung iniisip nyo na, kung ano yung kinaka-doubt nyo, huwag nyo na isipin, puntahan nyo na lang, at least, at the end of the day, kung hindi man kayo matanggap, wala kayong pagsisisihan. At least ginawa nyo, na-try nyo, experience. So, sa next application nyo, alam nyo na yung mga hindi dapat gawin. Tapos,
ma-observe nyo yung mga nag-a-apply, makikita nyo kung sino yung ready talaga, tsaka makakompare nyo talaga kung sino yung hindi, yung nag-a-apply sa hindi. Siyempre, compare mo talaga yung sarili mo sa kanila, parang ganda naman nito. Tapos, makakompare mo yung mga suot nila sa suot mo, yung mga dala-dala nilang gamit. So, magiging siya sa'yo, lesson siya na, sa next application ko nga, gagayahin ko to. Ganon. So, parang tinake ko siya as positive. Yung, syempre, inggit yun kahit pa paano, di ba? Pero tinitake ko siya as positive na, gusto ko ganito ako sa next application ko. Kailangan ganito rin ako ka-pack sa next application ko. Yun yung mali ko before na nagda-doubt ako. Ang in-applyan ko lang is, bago Flyadila, ang in-applyan ko lang talaga is Cebu Pacific, tsaka Qatar Airways. Tig-isa lang, tas ayoko na. Tas, inabot pa ng years bago ako nag-apply ulit ng Flyadil. So, yun. Tapos, yun nga, huwag kayo mag-doubt. Tapos, habang nag-aantay kayo nung time nyo, syempre, i-prepare nyo na rin yung sarili nyo. Kagaya nga sabi namin na kailangan nyo talaga ng sacrifices. Kung feeling nyo medyo hindi balance yung BMI nyo, i-prepare nyo na yung sarili nyo na mag-diet or mag-exercise para maging sakto yung BMI. Kung sobrang baba naman ng timbang, edi exercise din para madagdagan yung timbang. Tapos, kung alam nyong medyo may breakouts kayo, pag-aralan nyo na kung paano nyo mawawala or malilesen yung breakouts. Kung feeling nyo, kahinaan nyo yung makeup, start na kayong manood ng mga, mag-practice. Ako ganyan din ako. Hindi ako talaga marunong mag-makeup. Pero yun nga, kailangan mo talaga, nag-practice lang ako. Practice. Tsaka di naman kailangan mamahalin yung makeup pag nag-practice Ang daming mumurahing makeup na pwede nyo pag-practice. Ang gaganda pa kayo, mga local brands Local brands natin, Tapos, pag-practicean nyo na yung paano tumayo. Tas, may fina-follow ako sa YouTube na lalaki siya, nag-e-explain siya ng mga dapat na sagot sa mga interview. Siya yung pinanood ko bago ako mag-apply for Etihad. Ang ganda ng mga sagot niya. So, ganun din yung ganyan. Manood kayo ng YouTube, panoorin nyo yung mga videos na nagbibigay ng advice for interviews para ma-practice nyo din yung, kunyari, kahinaan nyo yung English language. Siyempre, para pa-practicean nyo na. Pero, siyempre, pangit din yung sobrang scripted. Pero, ang maganda lang is, maging confident kayo sa pagsasalita. Tapos, ayun, nanonood lang ako ng mga, fina-follow ko lang yung mga cabin crew na chinecheck ko kung anong ganap nila. And kung pinapanood nyo itong video na to, the fact na pinapanood nyo na to, ibig sabihin, nagpe-prepare kayo, nagre-research na kayo, yun yung kinagandahan. So, while waiting for your time, yun talagang advice ko, i-prepare nyo na yung sarili nyo. Kahit na walang kasiguraduhan kung ito ba yung ending nyo, pero at least, na-try. Oo. At least pinaprepare. Ginugroom nyo na yung sarili nyo. Ganun dapat.